Emily, kayo po pala yan. Joseph! Excited na excited sa graduation na! Ay, naku ma'am, alam niya na sobrang excited po ako. O sige nga, kung excited ka talaga, anong natutunan mo sa klase ko? Bakit dapat kiraming pambansang bayani si Dr. Jose Rizal? Naku! O isa lang din dito sa nakalimutan mong assignment pagkatapos mong ipasa. Ako si Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Rialonda, anak ni Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Rialonda. Ang pagkapanganak sa akin ay muntik ng ikasawi ng aking ina sa laki ng aking ulo. Ngunit ito ay naging simbolismo raw ng aking kakayahan at talino. Ang aking ina ang unang nagturo sa akin ng pagbabasa, pagdadasal at alpabeto. Ang aking mga tiyuhin, aya at iba't ibang mga propesor na siyang naghubog at nagbigay pundasyon sa aking kaalaman sa sining, matematika at mga talento. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nahahasa ang aking mga talento at kaalaman. Sa edad na 8, nakagawa ako ng tula para sa aking bayan. Dahil dito, napagpasyahan ng aking ama na oras na para ako'y pumasok sa isang formal na paaralan. Nalaman ko ang sinapit ng gumbursa sa kamay ng mga Espanyol, ang panggigipit sa mga magsasaka, at pag-aresto sa aking ina sa maling akusasyon. Dahil dito, umanab ang aking puso na bigyan ng liwanag ang Pilipinas. Ako ay kumuha ng kursong Bachelor in Artes at naging sobresaliente. Natuto ako ng Latin, Espanyol, kasaysayan, agham at filosofiya. Sa edad na 16, naranasan ko ang aking unang pag-ibig kay Segunda Katimbak, ngunit kami ay hindi nagkatuluyan. Ikinasal ito sa iba. Nag-aral ako ng filosofiya at literatura sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit di nagtagal ay lumipat ng kursong medisina sa paghahangad na gamutin ng aking inang may sakit sa mata. Hanggang sa isang araw, muli kong nakita si Leonor Rivera, aking matalik na kaibigan, pinsan at babaeng labis na hinahangaan. Ngunit ang aming pagmamahalan ay bawal at mahigpit na lihim lamang. Samantala, habang nag-aaral ako ng medisina ay nakaranas ako ng karahasan sa kamay ng Guardia Civil. Sumunod ay diskriminasyon ng mga Kastilang Dominikong propesor dahil sa aking pagka-Pilipino. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pag-aaral sa ibang bansa. Bukod sa pag-aaral, isinagawa ko ang lihim na misyon, ang labanan ang mga mananakop. Sa panahong ito, sinimulan kong isulat ang Noli Me Tangere upang ibunyag ang kalupitan at pang-aabuso na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol. Ang aking libro ay nagmulat sa mga tao kung kaya't ipinagbabawal basahin sa Pilipinas. Gayunpaman, matinding suporta pa rin ang aking natanggap. Ang Noli Me Tangere ay nagdala ng liwanag sa mga anino ng lipunan, ngunit ito rin ay nagdala ng galit mula sa mga nasa kapangyarihan. Sa Europa, sinulat ko ang El Filibusterismo, ang mas radikal na karugtong ng Noli Me Tangere. Sa pamamagitan ng tinta at papel, ipagpapatuloy ko ang laban. Ang El Filibusterismo ay magpapakita ng tunay na mukha ng katiwalian at pang-aabuso. Noong 1892, bumalik ako sa Pilipinas at itinatag ang La Liga Filipina. Ngunit sa takot ng mga autoridad sa aking impluwensya, ako'y inaresto at ipinatapon sa dapitan. Ang aking huling inibig, si Josephine Bracken. Pinayagan akong magtungo sa Cuba upang gumamot, ngunit ito'y isang panlilin lang. Habang nasa biyahe, ako'y inaresto. Pinaratangan ako ng sedisyon, rebelyon at pagtataksil. Tulaga
Ang aking pagkamatay ay hindi pagtatapos kundi isang simula. Ang aking dugo ay magiging tubig na magdidilig sa binhi ng revolusyon. Ang aking huling hininga ang magiging simoy ng kalayaan. Ako, kulong ako ng ₱1 ah. Bata, teka. Hula ko. Meron kayong roleplay, no? Ikaw si Rizal. Oo nga po, ako nga po si Rizal. Tingin niyo po ba, karapat dapat po talagang maging bayani si Jose Rizal? Kung sakto, merong ₱1. Kompleto na pang bayad ko. Si Rizal ay hindi lamang isang pangalan sa mga aklat. Siya'y minsan ding naging bata, kapatid, anak at kaibigan. Isang estudyante na nangarap para sa kanyang kinabukasan, puno ng pag-asa, naranasang sumaya, mabigo at masaktan sa pag-ibig. Ngunit laging may pananampalataya sa Diyos at malasakit sa pamilya. Siya'y sumasalamin sa buhay at karakter ng bawat ordinaryong Pilipino sa nagdaang henerasyon at hanggang ngayon. Siya ang simbolo na kahit ang simpleng tao ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Gaya ng ₱1, tila munting bagay lamang ngunit mahalaga sa pagkuha ng inaasam. Si Rizal, sa kabila ng kanyang pagiging normal na Pilipino, ay nagbigay ng kalayaan at pagbabago sa mga sumunod na siglo. Si Dr. Jose Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at sumisimbolo sa bawat Pilipinong nag-aaral, naglilingkod at nagmamahal ng buong katapatan sa bayan. Siya ay bayani ng mga bayani. Mananatili na sa mga gintong binhi na pag-asa ng bayan ang kanyang adhikain at tanging hiling. Inang bayan, huwag hayaang salingin. Tulagan ay walat diri.